Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. The DPWH Undersecretary that I mentioned to have offered our Senate President through his staff to make insertions in the 2026 National Expenditure Program had vehemently denied it to her new boss, Secretary Vince Dizon, and to his face at that. Was actually lying through her teeth. Dapat alam niya na hindi ako basta nagsasalita ng walang katibayan. Ayan po ang resibo, Mr. President, and I quote, para maisama ko po sa NEP, sir. Her words, not mine. Sabi nga ng mga abogado, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. I'd like to know, Mr. President, if our good Senate President pro tempore would yield to a few questions. Willingly to the still the chairman of the Committee on Public Accountability, the good senator from Tarlac and the Republic of the Philippines. You may proceed then. Maraming salamat po, Mr. President. Mr. President, kanina pong mag-umpisang mag-present ang ating Senate President pro tempore, ay laking pasalamat ko sapagkat nakita ko yung resulta ng kanyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang slide, Mr. President, nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating nakaupong Senate President. But this message was sent through the staff of our Senate President, Mr. President. Ang sinasabi doon, congratulations po, no? That was after July 1. After July proclamation 1st. Or after oath-taking, Mr. President? After the oath-taking, if I distinctly remember. Yun. So dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag-oath-taking na tayo, nag-message si kagad yung Undersecretary Cabral sa kanyang staff at sinasabi, congratulations, baka merong ako andyan po sa text message, sa Viber message, na sinasabi para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy, siya nang gagawa ng paraan. Ang sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP. So nag-iimbita siya na magsumite kayo, parang sinasabi 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi, po kayo 500 for now. For now. Ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito po yung sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting or budget process. Dahil ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation. Yung pong NEP, nasa budget preparation phase na kung saan exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po, dahil ganyan ang nangyayari, mismo sa DPWH na nanggagaling na magpasok na kayo rito. Hindi ho ba pakikialam yun sa mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po sa sagot na yon, Mr. President. Ako po yung naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. At agad pong tinanggihan ng ating Senate President. Alam ko po. Sinabi niya agad sa staff niya, wag, ayoko ba't ako maglalagay dyan? Kasi po kaya ako naitanong to, Mr. President, kahapon po, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya,
Sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na FAPs. Ito po yung Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM magmula po ng 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman nun. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng ating Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntun na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former Secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas ng Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-iimbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang, kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay is an understatement. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon, pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob o sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po
sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Yeah, maraming salamat po rin sa ating distinguished gentleman from Tarlac and the Republic of the Philippines. Thank you. Senator Alan Peter Cayetano, the erstwhile Minority Leader, is recognized. Mr. President, Future. hindi pa naman, but thank you for Future, that. future. And may I ask one of my mentors, Senator Lacson, if I can ask a few questions. Willingly to the gentleman from Taguig. I request your staff na ibalik dun sa text ni Yusek Cathy. May isa lang po akong comment kung papayag kayo. That's the most popular and most demanded part of the privilege speech. Pakibalik nga uli yung text message. By the way, I asked the permission of the Senate President if I could... Yes, of course, Mr. President. And of course, Mr. President, we are covered by immunities and by plenary power precisely so that, in aid of legislation, we can do this. And yung blue ribbon goes beyond in aid of legislation. So sabi pala ng staff ko, sumagot ang BIR pero yung dokumento at detalye sa executive session. So I look forward to that. Mr. President, tinanong ko rin, just like Senator Villanueva, hindi ako naka-attend ng huling hearing kasi nga nabalitaan namin may change of leadership. Hindi rin kami naka-attend kasi busy kami nagbibilang ng numero. The hearing before that, natanong ko si Yusek Cathy kasi may tinatawag na IAW, which is 3.5% ng lahat ng project. Yes. At part dito po yung testing, yung pang-monitor ng project. Sa 3 taon, umabot ng 100 bilyon na napupunta sa DPWH. Sa central office. Pwedeng sa central office, pwede din pong Alam niyo, Mr. President, isa ito sa pwedeng tanungin sa budget deliberation natin. Dati 0.5 lang yan Yes. Bakit tumaas na naging 3.5 na? Medyo napakalaking bawas yan do sa dapat gastusin sa proyekto. So sa 1 trillion a year, that's 3.5%. So sa 3 years, 'di ba? Gaano kalaki yan? But ang point ko po, biglang hindi lang amnesia Parang ang sagot ni Yusek Cathy panay hindi niya alam, etc. Tapos tinanong ko siya doon sa geotagging. Sabi ko, nabanggit ngayon ni Senator Mark na may geotagging, hindi din daw niya alam dahil sa planning. So I just wanted to point out Mr. President, if I may interrupt, yung geotagging na yan, panahon pa ni Secretary Singson, ginagawa niya na yun Pagka meron tayong budget deliberation at nandiyan sa plenaryo, magtanong ka sa kanya ng yung status ng isang proyekto, titingnan niya lang sa iPad niya, sasabihin sa iyo So the point I want to make, Mr. President, is parang sunod-sunod ang sagot niya na hindi niya sakop, hindi niya alam, hanggang tinanong ko siya na meron naman kayo execom. Pero dito po sa text message, ang linaw, sabi niya, tingnan niyo para ma-vet ko. Redundancy, overlap, prior funding, correct location, alignment of national priorities, and consistency for menu of local projects. So, one, malinaw na yung insertion ay hindi lang legislators at hindi lang sa BICAM. Sa pagpapagawa pa lang ng NEP, pagka malakas ka dun sa departamento, pwede mo ipasok, except that mas may guidelines sa umpisa. But number 2, it just shows that yung sagot ni Yusek Cathy is so different from her text. Kasi sa text pag tignan mo, parang napaka-organizer. Tignan niyo po, di ba? Titignan kung may redundancy. Ibig sabihin kung yung past project na pinasok mo, pinasok na ng Mr. iba. President, I'd like to believe na pro forma yun. Yes. Pero even if standard na sagot niya yan. Even if pro forma, even if staff niya yung magche-check, ang pro forma yung text na yun. Yes. But ibig sabihin, Senator, ang layo sa sagot niya ng, sir, hindi ko departamento yan, hindi ko alam. Di ba? So I'll stop there, Mr. President, and look forward to what else this chamber will find. May I just make one comment? Marami kasi nagsasabing walang mangyayari sa hearings. Democracy is messy. But having a Blue Ribbon Committee, having the House Committee, having an independent body, having COA, having BIR,
whether it was the ZTE, whether it was the fertilizer scam, whether it was Pharmally, it has shown that the combination of investigations ferrets the truth. It also has been shown that confusion or yung turuan or yung squid tactics can happen. But let me just affirm my personal view that napaka-importanting tool ng Committee on Public Accountability ng Blue Ribbon, and I look forward to working whoever will be designated by the majority. Thank you very much, Senator Lacson. Thank you. Mr. Senate Thank you, sir. President, salamat po. Now that you've mentioned it, perhaps we should inform the public. I know that most of them many are watching. I've heard through not only social media but mainstream media that bakit ba nag-iimbestiga pa sila? Yung tanong bakit daw ang Senate nag-iimbestiga? Iniimbestiga ang sarili nila. Yung House nag-iimbestiga, iniimbestiga ang sarili nila. I think they have it wrong. We are inquiring in aid of legislation. Kailangan ulit-ulitin natin yun na ito ay recommendatory. Wala tayong prosecutorial powers. But this would aid in the bills and the laws that we would want to pass. And Mr. So Senate that- President, siguro yung ibang nag-comment na yon, even if it's coming from a good place, hindi alam yung dynamic sa Senate. Correct. So halimbawa may 10 senador, kahit yung chairman ayaw niya imbestigahan yung isang senador, kahit sino sa 10 ay pwede magtaas ng kamay at magsabing, can you submit these documents, can you answer, etc. Yes. No? And for example po, hindi natin pwedeng tawagin yung senador na yon. But then if it becomes clear, anyone can file an ethics committee complaint. And in the ethics committee, may karapatan tayong at least through the tamang, kung hindi naman natin ma-require na mag-attend, ma-require natin sumagot So I just sisegundahan ko lang, Mr. President, na valid yung parang hindi nyo pwedeng imbestigahan yung sarili nyo, pero hindi po valid na walang halaga yung investigasyon na to. At Correct. pag nalaman nyo yung dynamics ng Senado, makikita nyo po na maraming kabutihan lumalabas sa lahat ng investigasyon natin. Thank you, Mr. Correct. President. Senator Lacson, Thank you. Thank you very much. Good Your to clarify that for those who are questioning or criticizing the investigations or the inquiries.